Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, at ito nga mga ka-review natin, masayang nakiramay. Impeachment finish na. Kapapasok lang, impeachment ni BP Sara mapupunta sa wala. Anti-Claire nag-show sa burol. Yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito, pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po, at ito na nga, simulan na po natin to. Reaction, TVP, nagbabalik reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction. Ako po mga ka-sa. Pero ang ginawa niya, para pumunta siya dyan, dapat Ika lang ha. Na vlogger niya. Ayan. Hindi kaya to si Boss B? Boss Buwang? Baka. Hindi kaya to? Bangag. Pumunta siya dyan, dapat nagluluksa. Pero ang ginawa niya, para naging comedy show mga ka-reaction. Tignan nyo kung anong klaseng buhay tao mga to. Nakita ninyo na ba si Vice President Sara Duterte pumasyal sa isang burol? Ganito po niya tinrato ang burol. Yan o. Wala, anong ginawa niyang comedy show? Burol pa ba ito? Ang una ko po talagang in-inform ay si NBI. Bakit, eto mga kababayan, bakit kaya special para sa kanila, no? Itong si Mima Alicia, no? Nakakapagtaka mga kababayan dahil parang napaka-special po ni Mima Alicia para sa administrasyon ito, para kay Claire Castro, para kay Risa Hontiveros, no? Napaka-special po mga kababayan. And then, sumunod po si PNG. In-inform ko din po yung PNS. Sabi niya, give me the details. At ibibigay natin sa chief. Pero nung binigay ko po, alam ba ni Claire Castro, no? Siguro alam ni Claire Castro kung ano po yung mga vlogs niya, no, ni Mima Alicia. Talagang grabe po, anong talaga nila ng time, 'di ba? Na mabisita si Mima Alicia, yung palamurang vlogger mga kababayan, na hindi ko alam kung political vlog pa ba 'yon o paninira na lang yung kanyang ginagawa mga kababayan. Kasi yung info, diretso kay Chief ng Patrice. Nagbigay po talaga agad sila ng report. And tinanong ko yung PNS, ano yung pwede natin binigay? Uy, magbibigay. Ako sabi, inaasikaso na po, pero ang bilin, di pwedeng ikakat. Di ko pwedeng ipagyabang. May text po ako kay Boss Mike. Sabi ko, Boss Mike. Ang dami mo Boss sa... Mike? Hindi ba Boss B? May Boss Mike pa mga kababayan. Akala ko kasi Boss B. No? Sino kaya si Boss B mga kababayan? Yusek, puputulin kita. Nakalimutan kita, sorry. Isa si Yusek sa tinawagan ko, sorry talaga. Kasi kung naka-face mask isa po siya sa tinawagan ko sila na yan, kami. Kung paano namin tutulungan si Mima. Yan ba yung mga kasamahan ni Mima Alicia mga kababayan na mga vloggers? Tinawagan nila si Yusek. Ibig sabihin, konektado po sila mga kababayan, di ba? Konektado po sila sa Malacanang. Aray ko, nagkakaano na, medyo nagiging clear na dito mga kababayan si Auntie Claire. So, anyway, Pumalakpak kayo. is wag pong i-broadcast. Wala, Duterte pa rin mga kababayan. Sabi ko, boss, meron na nag-aasikaso. Pero pwede, huwag yung i-spread or i-broadcast. Sabi niya, kasi may nakalabas mo yun. Late yung advice. So, nauna na sila, makita ko yung mga vlog nila. Mga kamag-anak ba yan niya, no? Mga kamag-anak po ba yan niya, no? Ni Mima Alicia? Payag lang po ba sa lang ginaganyan yan dyan? Di ba? May ganito po kasi, siguro po hindi nyo alam, si Pangulo po kasi, tumutulong siya Yun na.
Pero Tutulong na. hindi po yan ito with a broadcast. Okay? Meron pong Sana all, no, mga kabayan, tinutulungan ng gobyerno. Matanong ko lang po, mga kabayan, yung po bang mga nabibiktima ng mga adiktos ay natutulungan din po ng gobyernong ito? For example na lang, yung pamilya nung nanay na tinadtad ng isang anak na adik, mga kabayan. Di ba? Dapat sigurong tulungan din yun, mga karibyo natin, di ba? Ano pa, yung iba pa. Marami pang mga biktima kung talagang tulong ang yung purpose niyo diyan, Kaso parang iba yata yung purpose niyo diyan eh. Isa po siya sa tinawagan ko sila na yan, kami. isang sitwasyon. Tama na, naboboring ako mga karyas. Kaya nga eh. Tarantado na Ito na, sasabihin ito na, nito, share wala na. naman. Hindi, sayang bata pa, 24, mga kayang palitan yung Oo. Palasyo na to mismo mga minamahal. Ang ating pamahalaang gobyerno ay nagsalita na po. Anong sabi? Nakita ko po yung tunay na mukha nito nang hindi pa naretoke. Hindi pala ang mukha pala kayang palitan ang retoke pala kayang palitan yung pagmumukha mo. Correct. Malaking pagbabago Malaki. in fairness. Kaya lang, wala na, baril na siya. Wala. Pero Wala yung na. ugali pala, tsaka yung puso ng tao, mga ka-reaction, Hindi na papalitan. hindi pala pwedeng paretoke yun. Correct. Patungkol nga Pwede mong i-retoke yung mukha pero yung pag-ugali, hindi. po dito Dapat na yung kanyang ugali, tsaka yung pagmumukha niya, sumabay na dun sa retoke. Hindi. Hindi, sayang bata pa, 24, mga ka-reaction, marami pang magagawang mabuti to. Pero ang ginagawa niya, puro Hindi naman mabuti. nakit siya ng kapos ng surprise rally ng INC na papaimbestigahan na po pati ng INC. ating gobyerno. Oo. Ito na yung inaantay natin. Papaimbestigahan na po ng ating gobyerno. Nako. Ito nga pong isinagawang surprise rally daw Nako. ng INC. Dahil wala naman daw pong malinaw na dahilan kung ano nga ba ang kanilang ipinaglalaban at kung ano ba yung gusto nilang mangyari. Sa totoo lang, natatawa ako. Tama yung comment mo, Rose Valera. Kahit din naman ako, natatawa din naman ako. Kasi di ba ang sabi nila, bawal pumasok sa usapin ng politika kasi ang gagawin nila is ititiwanag nila. Pero, nagtaka ako may mga kagawad na tumakbo, may senador pa. So, paano yon? Paano kami maniniwala na sinusunod ninyo ang libro kung kayo mismo ang lumalabag sa mga sariling batas ninyo? Ha? May nagsasabi na dapat daw kasuhan ng obstruction of justice itong si Manalo. Well, para sa akin, kailangan muna ng investigation. Kasi alam ko may utos yan sa taas. Kahit pa sabihin nila na ayaw nilang, hindi kasi yan Sa madaling sabi mga minamahal, hindi mariresolba ng rally ang kasong plunder ni Senator Dante Marcoleta. Ako na yung nagsasabi sa inyo. Yan, galing mo. Hindi mariresolve. Huwag natin banatan. Yan, Wala na to sa pinatulan mundo. niya lahat, mga ka-reaction. Ito pa. Putang ina ninyong lahat. Aray ko. Oo. Tang ina mo Sara, tang ina mo Digong, tang Ay. ina nila. Nilang mga magnanakaw. Dead on the spot ang isang political vlogger matapos pagbabarilin habang papasok ng bahay sa Caloocan. Sugatan naman ang kanyang kalibin na duguan pa ng madatnan ng mga otoridad. Nadamay na. Yan, sige. So, yung target lang po talaga dito mga kabayan, si Mima lang po, no? Kasi kung talagang yung mga killer, no? For example, mga kabayan, ay galit na galit dito kay Mima, pati yung isa, binira na rin nila yun kasi witness di ba? Bakit hindi po, di ba? Bakit hindi po nila ginurgur din yung kalibin, di ba? Ibig sabihin, kay Mima lang po sila may galit mga kababayan. Enjoy na enjoy siya na alimurain ng dating presidente, si Sara. Kita ko lay daw. Sayang, no? Gagalingan sila dito Pero tingnan po ninyo. What might be produced, Tama. and just as an off chance tries to use that instrument in order to gain evidence that may be used Tama. against the other party.
Hindi po natin malalaman kung talagang merong unexplained wealth ang Vice President kung hindi natin mabubuksan Kita yung niyo na kanyang mga bank records, kung hindi rin natin makikita at mailalatag ang anti-money laundering at PIR records po nila. Magkasalungat po yun. Grabe. Magkasalungat. Kung naiintindihan ninyo, in-explain ng mga records ang naging desisyon nga, no? At nakita natin ang pagbubukas ng bank accounts at mga tax records ang naging desisyon nga ay isang-ayon din sa mayoryang composition ng Senado. Pero nakakalungkot kasi nung taong bayan naman ay binigyan ng bisa ang ating saligang batas, umaasa tayo no, sa mga impeachment trials, maisasantabi ng mga senator judges ang kanilang mga politikal na mga pananaw at boboto sang-ayon sa batas at sa ating saligang batas. Sa akin, mali yung desisyon na yan dahil nakasaad sa ating saligang batas at hindi lang sa ordinaryong batas na may karapatan na maging secure ang ating taong bayan sa kanilang mga papeles kasama na ang mga bank records. No? At ang naging desisyon ngayon ay buksan ang kabuuan ng bank records na mag-asawang Sara at Mans Carpio maski ang burden of proof na merong ginawang kasalanan si Inday Sara Duterte ay nasa prosekusyon. At dapat sana ang nabuksan ng mga records ay yung mga ebidensya na alam nilang magpapatunay sa kanilang mga paratang. Na alam naman natin ay hindi nangyari dahil ang bubuksan nila ay kabuuan ng tax records na mag-asawang Carpio and Inday Sara Duterte. So sa akin, malungkot yan. No? Bagamat pagdating doon sa mga tax records, yan ay nagsupina lang sila. Pero kung actually masasa at publiko yung mga tax filings ni VP Sara, yan ay nakasalalay pa rin sa pag-aproba ng presidente. Pero sa puntong ito, walang kaduda-duda, magbibigay ng approval ang presidente para mabuksan ang mga tax filings na yan. Opo, meron pong pahayag din si Escudero na yung issuance daw ng subpoena ay for merely preliminary and procedural and does not authorize the disclosure of tax record into evidence. Attorney. Yun nga po, dinistinguish niya yung bank records at saka yung tax records. Kasi yung tax records talaga nakasabi ro na hindi po pwede na isa publiko na walang approval ng presidente at naging patakaran na nga dun sa naunang impeachment trial ni dating Chief Justice Corona na talagang pumayag ang presidente. So without the presidential approval, baka hindi rin maisa sa publiko ang tax filings gaya na nangyari nga no, sa Kamara ng Representante, hindi naman nabuksan yan. Pero sa akin, mali pa rin yung desisyon na 20 years of bank records ang pinapasupina, gayong dapat, bago sila nagsampa ng impeachment complaint sa Senado, alam na nila yung ebidensya nila magpapatunay na nangurakot nga si VP Sara. Kasi mga kababayan, ang lumalabas dito mga karibin natin na wala po silang basihan, wala silang ebidensya na pwedeng pagbasihan o dokumento na pwedeng pagbasihan ng sinasabi nilang ill-gotten wealth, di ba? Ni VP Sara, mga kababayan. Basta buksan lang yan. Yun pong sinasabi ni Jokno, basta buksan lang yan, makakakita rin tayo ng ng ebidensya pag binuksan na natin yan, ninayupak na yan. Ang swerte nyo naman, Tinatanggap ko na ang bank deposit ay isang paraan para mapatunayan yan. Pero dahil hindi nga sila sigurado kung anong record sa magpapatunayan, yan ay naging paglabag dun sa karapatan to be secure in their papers kasi nga ang lumalabas, maghahanap pa sila ng bank details para mapatunayan yung kanilang sinasabing pangungurakot ni VP Sara na mali dahil yan ay malinaw na phishing expedition. Opo, mayroon pa bang remedy ang depensa ukol dito, attorney? Sa tingin mo, kung lalapit sila sa Korte Suprema, maaari pa ba yun? At kung mapagbigyan ang desisyon nila, may silbi pa ba ito? Ongoing na rin itong impeachment trial? Mukhang sigurado ako nadudulog sa katas-taasang hukuman ang kampo ni Vice President kasi hiningi na nga ni Attorney Sison yung certified true copy ng desisyon ng impeachment court na isang requirement kung ikaw ay magsasampa ng petition for certiorari. At kanina rin sa pagdebate ng mga abogado, lumabas naman talaga na kabahagi ng desisyon ng Korte Suprema dito sa bagong kaso ng Duterte versus House of Representatives na lahat ng aspetong legal sa pagdinig ng impeachment ay po pwedeng madesisyonan ng hukuman. No? Bukod na lang doon sa desisyon kung nagkasala o hindi ang isang impeachable officer. Kaya
walang kaduda-duda na sa ilalim ng desisyon ng Francisco versus House of Representatives at saka ng Duterte versus House of Representatives, meron talagang obligasyon at hindi lang kapangyarihan ang Korte Suprema na repasuhin kung tama ba o mali ang gawa ng kahit sinong sangay ng gobyerno kung merong grave abuse of discretion or paglabag sa saligang batas at mga umiiral na mga batas. Yung mga bangko po ba, yung mga itong mga entity na pinapasupina nga kung saan magagaling yung records, meron ba, obligado na ba talaga sila na mag-comply dito? Wala na rin silang kumbaga parang sarili nilang pagkaintindi sa legal or dahil impeachment korte ito, obligado sila na mag-submit talaga? Obligado na po kasi yan ang ibig sabihin ng supina. Kapag sila tumutol, pwede silang ma-cite in contempt. Pero dahil ang mga records na hinihingi ay for a period of 20 years, asahan natin na talagang hindi lang boxes yan. Cabinet full of bank records ang ilalabas nila at ang hindi ko maintindihan, paano ngayon susuriin yan ng prosecution team given the limited time, no? Ibig sabihin, ngayon pa lang sila kakalap ng ebidensya at hindi ko alam kung nakakita ka na ng bank records. Pero nung minsan humingi ako ng aking bank records sa isang bangko for a time frame of 1 year, naku po, talaga naman pong hindi lang isang dangkal na records na printout ang ibinigay sa akin, kundi isang kahon, no? So this is a 20-year period, so inaasahan po natin siguro mga 4 na filing cabinets worth of printout yan sa kada bangko ang isusumite sa Senado. So good luck sa prosecution team sa kanilang fishing expedition. Opo, doon po sa pagtatanong kanina ni Senator Pia Cayetano po, na napagdebatehan or nagbigay ng magkaibang argumento po ang dalawang panig kaugnay doon sa search warrant at yung subpoena. Kasi may isang yung Stonehill ata yun versus Jokno po, attorney. Ano pong masasabi niyo naman dito dahil sinabi ng depensa na halos magkapareha lang ito. Doon naman sa isa, hindi magkapareho ang search warrant doon sa subpoena. Well, tama po na linabas ni Senator Pia Cayetano. Ako ngayon nagtataka bakit ngayon nga lang lumabas itong kasong ito. Because that is a leading case na maski meron kang karapatan na kumalap ng ebidensya, kinakailangan, dahil yung karapatan ng tao to be secure in their papers, dapat sabihin mo talaga kung alin sa mga dokumentong hinihingi mo ang magpapatunay sa iyong paratang. Mga specific At yung kaso kasi yun, natalo yung ama nitong si Chel Jokno, at sinabi na yung warrant na kinuha niya sa hukuman ay general warrant lamang. Ang palusot naman ni Jokno na anak, bagamat nagkamali na ang tatay niya, gusto niya maulit ang pagkakamali muli, ay iba daw ang warrant sa supina. Sa aking pananaw bilang isang abogado, walang pagkakaiba yan kasi pareho silang compulsory process. Hindi po pwedeng palagan. Ang diferensya lamang sa warrant, meron ng kasong nakabinbin. Para kumalap ng ebidensya sa matang supina, pwede po yung ma-cover ang mga transaksyon na wala pang kaso at in the process of build-up. Kaya nga ang sinasabi, kaya sila humihingi ng supina na compulsory process para sila ay magkaroon ng kaso laban kay BP Sara na mali. Dahil talaga naman pong sa mulat-mula, kung walang ebidensya na may ginawang impeachable offense si VP Sara, hindi dapat nakarating sa Senado ang kasong ito. Opo, doon po sa AMLAC records, kung di ako nagkakamali, di po ba naibigay na yun during sa nasa House Committee itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara? Pwede pa rin yung ulitin at ito rin yung kini-question na mali yung agad-agad na pagpapalabas ng AMLAC ukol po dito, kaya nga na nabuksan yung Stonehill versus Jokno na issue kanina ni Senator Pia Cayetano, attorney. Tama po yan kasi dun sa Stonehill versus Jokno, ang decision din ng hukuman dahil ang mga nakalap na ebidensya ay sa bisa lamang na isang general warrant na lumalabag sa karapatang pantao sa Bill of Rights ni Harry Stonehill, hindi po pwede tanggapin bilang ebidensya yung mga nakalap na ebidensya. Sa akin, walang pagkakaibang nangyari dito sa mga bank records na pinuroduce ng mga bangko sa Kamara de Representante. Ang issue ngayon, bagamat inuulit yung proseso na pag-issue ng supina, minsan nang napakita yan at dahil Ang mahirap po dito mga kareaksyon sa ginagawa po nila kay BP Sara Duterte, mga kareaksyon.
Ang mahirap dito, yung sinampang kaso ng mga supporter ni BP Sara sa Supreme Court ay ibabasura po ng Supreme Court itong impeachment proceeding na ito. Sa yan napakita na labag sa karapatan ng mamamayan hindi dapat magamit for any proceedings, no? So kaya nga humingi sila ng pangalawang supina. Pero sa akin, yung desisyon sa Stonehill versus Jokto na fruit of the poison tree ay hindi po pwedeng gamitin, yan po ay dapat i-apply sa kasong ito at yung mga bank records na nauna nang napresenta sa Kamara de Representante na labag sa karapatan ng mga mamayan ay hindi dapat tanggapin bilang ebidensya ng hukuman. Pero inaamin ko naman na yung pagdating dun sa admissibility, yung pag-offer ng mga dokumentong ito, hindi pa itong panahon dahil sa formal offer of evidence dapat ilabas yan. Ako, makaka-reaction. Labag sa rules. Number 2, yun naman mga prosecution lawyer, ang hihilig sa grandstanding, tagal-tagal magtatanong na pwede namang itanong na ordinaryong simpleng tanong, pinapahaba, inuulit yung mga sinasabi ng testigo bago magtanong. Paulit at tatalakay natin itong column niyo po sa The Manila Times, ang pinamagataang exasperating observations on the impeachment trial. Babasahin po natin ulit ito, Attorney Sal. Yes. Yes. Gawin mo mga every 3 paragraphs siguro, magintungan. Yes po. So, simulan natin. The impeachment trial is getting to be boring and moving at a snail's pace owing to the inability of the presiding officer to control the proceeding efficiently, objectively, and orderly. It seems that his being a lawyer has not helped him navigate the judicial and political process with the high expectations placed on him by those who advocated to make him the presiding officer instead of Senate President Sherwin Gatchalian, who appears to be asserting himself as a senator judge with insightful questions and observations. The presiding officer had a very limited practice as a lawyer, having been elected as a public servant and serving as such for 28 years after practicing for only 4 years. Ayan po, Attorney. First 3 paragraphs. Sige, tuloy mo pa. To ordinary viewers with no legal background or experience in court, he appears to be competent owing to his use of legal terms commonly used by practicing lawyers, but to those scarred in courtroom battles that are their daily grind, he is a walking disaster. He allows the prosecution lawyers to convert the impeachment court into a propaganda proceeding. Okay, stop ka na dyan. Yes. Ang sinasabi po natin, ang title natin exasperating observations sa impeachment trial. Hindi ko sabihin na exasperating, nakakainis, nakakayamot, na manood. Kasi akala ko nga, nanonood ako ng impeachment trial o paglilitis, pero lumalabas. Propaganda, bakit kanyo? Ang problema kasi, itong presiding officer, mukhang kailangan bumalik sa pag-aaral niya ng rules and procedure. At marahil, kasi ang kanyang pamamahala bilang presiding officer ay hindi episyente, hindi objektibo, hindi pamali-mali, kumbaga. Mukha lang mo siya sa iba na hindi naman mga abogado, walang background sa batas. Parang marunong. Kasi nga, gumagamit siya ng mga lingwahe ng abogado sa kanyang ruling. Kaya akala mo marunong. Pero sa mga abogadong veterano sa practice, walking disaster siya. Pero hindi niya naman masisisi rin. At palagay ko, ayun ang dahilan. Kasi mula nung siya nagtapos ng law, siya po ay nag-practice lang ng 4 na taon. At hindi sapat talaga yun. 28 na taon, 28 years siya na isang public official. Kaya wala na siyang practice. Kaya yung mga nag-advocate sa kanya, dahil abogado lang, palagay ko, ngayon na-realize nila, hindi naman pala porket abogado marunong. Kasi kailangan nagpa-practice ka talaga para maging marunong, mahusay ang iyong pag-preside sa isang paglilitis.
Pero itong si Senate President, mukhang nagpapakitang gilas. Kasi kinakawawa naman nila ito. Mini nila, kesyo mukhang tangi ay dekorasyon doon, nakaupo, katabi. Senate President siya, ano ba kayo? Tsaka magaling mo yan, nakita niyo yung kanyang mga katanungan, mga observation niya, malalalim. At mabuti naman, sabi ko nga, dapat pakialaman niya, pag mali itong si presiding officer, you correct him. Bakit hindi na lang po siya ang mag-preside, di ba mga kababayan? Bakit hindi na lang si Gatchalian kung yan pala ang pananaw ni Panelo, di ba? Bakit hindi na lang si Gatchalian ang maging presiding officer? Bakit si Senator Chis Escudero pa ang kanilang ginawa? Pwede ibig sabihin mga kababayan, mas magaling talaga si Escudero kaysa po kay Gatchalian, di ba? At wala nang mas gagaling pa kay Escudero, for example lang doon sa kanyang mga kasamahan. Kasi tingnan mo, may si Kiko Pangilinan, attorney naman, pero Bopols din, di ba? Walang iba si Chis Escudero lang talaga may kakayahan mga kababayan na maging presiding officer, no? Pagdating po doon sa kanilang kampo, di ba? Kaya ikaw ang Senate President ng buong institusyon ng Senado. Ang problema mo dito sa presiding officer, hinahayaan niya yung mga abogado na makontrol ang prosedimento. Hindi niya pinipigilan pag ito'y nangangampanya, nagpo-propaganda para sa kanilang kliyente. Ang kliyente nila, siyempre, yung nag-file. Madaling sabi, ang ginagawa po niya, pinapabayaan niya na gamitin ang paglilitis upang mailahad nila sa publiko ang kanilang kausa. Hindi sa pamamagitan ng mga testigo, kundi sa mga pag-deliver nila ng mga speeches nila. Talagang maiinis kayo. Puro mahihilig mag-grandstanding. Gusto. Alibasa kasi nga yung camera nakatutok sa lamang. Okay, tuloy mo. Yes, attorney. He permits these publicity-hungry prosecution lawyers to make improper and irregular manifestations that not only delay the proceedings but also make these lawyers use the forum to propagandize the guilt of the respondent through their inappropriate narratives instead of proving the prosecution's case through their witnesses. He overrules proper objections and tolerates improper questioning on the witnesses. At the inception of the trial, he overruled a timely objection from the defense team against a prosecution lawyer who, instead of just stating briefly the purpose for presenting the first witness, started to deliver a speech. He allowed the prosecution counsel to litter the record of the impeachment proceeding with inappropriate remarks and conclusions. Napag-aalata na po kasi itong si Chis Escudero Talagang nakakontrata talaga siya. Kinontrata siya para wala siyang kaso, siya yung mag-preside. So, yan din yung problema dyan mga kabayan kay Escudero, no? Kahit sabihin natin, maganda yung pinapakita, hindi maganda ang pinapakita, pero at the end of the day, iisa lang po ang nito iisa lang po ang magdedesisyon nito. Diyan po sa impeachment trial ni BP Sara, no? Talagang sureball na po itong majority ngayon. Sureball na po itong talagang boboto po sila to convict BP Sara mga kabayan. Expected na po yan ng taong bayan kasi nga, di ba? Itatayaban naman nila yung mga prinsipyo nila sa kanilang pagbaliktad kung wala silang makukuha. Diba? Siyempre, meron at meron yan mga kababayan. Kaya nga, expected ng taong bayan na itong si Gatchalian, si Escudero, no? Itong mga Tulfo, si Soto, si Lacson, lalo na si Lacson mga kababayan, di ba? Ay talagang boboto po yan in favor na makonvict po si BP Sara. Diba? Mag-yes po yan dyan sa impeachment trial na yan. Kaya nga kaya di ba napapansin ninyo? Kaya nga na pinakulong yung mga senator judges para konti na lang yung problema nila. Kaso, may rules po mga kababayan na kailangan pong makakuha ng 16 votes mga karibin natin. So, kung 16 votes po ang pagbabasihan,
hindi pa rin po sila mananalo. Maliban na lang po mga kababayan kung i-bend na naman po nila yung rules at gawin nilang 14 or 13, di ba? Or 12, talagang mananalo sila mga kababayan. If and only if they bend the rules mga karibin natin. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dyan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.